tayo, lalabas na tayo, maghahanap na lang tayo ng ibang mapupuntahan natin kasi mamaya pa tayong alas 4 bibiyahe. Welcome to the city of Dumaguete. Ayan mga Kabenso TV, nandito na tayo. Ticket sir? Dali lang po ah. Panibagong pakikibaka na naman to, ibang lugar. Maninira na naman tayo sa kalsada nito. Ganun talaga. Ang saya ng mga tao dito sa Dumaguete ah. Why? May mga diskuhan, kanina ko pa nakikita. Ayan, pagbaba mo pa lang ng pier, ganyan nabubungad sa'yo rito. Friday, na-tempo pala, Friday ngayon. Yeah. Ayan. Nightlife in Dumaguete. Yeah. Oh ha, mali. Pagbaba mo pa lang ng yan, ganito na makikita mo. Oh, di ba? Manalo sila. Municipality of Sibulan. Kaya tayo rito. Siyempre susundan natin yung traffic. Napasubo tayo. Dapat pala hindi muna tayo lumabas ng pier. Wala palang pwedeng pagpahingahan dito sa lugar na doon sa bayan naman. Napakakano. Ay, tingin-tingin, hanap-hanap. Kasi ang Bacolod ay 4 hours pa halos ang biyahe. So ano kaya dito tayo? Ito merong police station dito, Fuji Santos. Ito na lang muna siguro tayo. Good morning. Andito sa may parang baywalk ng Dumaguete. Ayan, dito muna ako mag-i-stay sandali. Hindi tayo magmamadali. Kasi maliit lang naman yung maliit lang naman, maiksi lang naman yung bibiyahin natin papuntang Bacolod. So, wow, sarap oh. Tara, maglakad muna tayo. Punta tayo ron, no? Buti nakita natin to, tsaka buti dito tayo nagpalipas ng magdawag. Kaso lang ang lamig dito kagabi. Kaya pala malapit pala sa dagat. Tara, mag-init tayo ng tubig. Morning. Okay mga Kabenso TV, let's go back to our ride. To our ride.
nabubulol. Papunta na tayo ng Bacolod ngayon. Siyempre time check muna tayo. Oras natin is 6:03. Refresh na ulit tayo mga ka-Benso TV. Sir, salamat. Thank you. Nakapag ano na ulit tayo, refresh. So fresh ulit tayo. So ang takbo natin ngayon ay Bacolod. Bali bumili na rin ako ng langis doon sa may Petron. Doon na rin ako nakapag-CR, doon na rin ako nakapag-toothbrush, doon na rin ako nakapaghilamo. So ayos na uli. Pugi na naman. Para mamaya pag sinensoil natin siya malinis.
Napakalinaw ng tubig. Oh, di ba? Iya. Ang linaw ng tubig. Ayun, oh, may mga naliligo dun eh. Ang klaseng puno yun, oh. Ayun, mga nakatayong green na yun. Grabe. Dito tayo sa bayan ng San Carlos. Ayun, oh. Tuboso o ES 40 Cantarang Bacolod, ayan, oh. Bacolod, may araw eh, baka ganun. Kailangan pala mag U-turn. So nagalit sa atin yun. Bacolod, I'm sorry. Ayan, yan, may araw naman na nakalagay. So Dumaguete City, ito 40 kilometers. Siguro ito na yun. Sa Bacolod. Bacolod. Sugod, Bacolod. Ganda ng ano, ng kalsado. Take off na naman. Hindi ko alam kung ilang kilometro lang papunta ng Bacolod. Bakit? Malalaman naman natin yan pag nasa Bacolod na tayo, di ba? Okay naman yung daanan. Oh, di ba? Mountain Province. Landslide area to, nakalagay doon. May kita naman sa itsura eh. Parang mahirap pag inabot ka rito. Ayan, oh. Napunta na sa kalsada. Oh my goodness. Ginagawa pala. Kinakayod yung bundok. Nakakatakot ah. Parang papunta ako sa highest point eh, kasi pataas ka ng pataas, oh. Oh, paahong ng paahong. Parang paganon siya ng paganon, pataas na pataas ah. Yung nandito sa gilid ko, sobrang taas na niyan. May mga bahay na kaya hindi makita eh. Ayan, oh. Grabe ang taas na niya, no? Oh. Pataas na tayo ng pataas. Parang medyo nakakabingi. Hindi pa siguro itong highest point. Parang mataas pa, pero taas na ng inaakyat ko, oh. Oh. Parang beauty to, oh. Tignan nga natin. Yun, oh, taas, oh. Siguro doon ako galing, pero parang may mas mataas pa eh. So highest point na siguro to, oh. Tara, let's go. Parang pataas pa ng pataas eh. Rico. Sobrang pababa doon, kaya may nakalagay doon na ship to low gear para hindi ka dumiretso, na para hindi ka dumaus doon. Tapanan, view deck. Ito, view deck na nga ito eh. Ito pa, akyat pa. Bacolod. Diretso lang. This way.
Sir, Bacolod po ito. Salamat po. Ay! Yung papunta po doon, ma'am. Opo, eto. Salamat po. Mali yung pasok natin dito. Nung na ako. Ang init kasi nung mga pinuntahan ko, lalo nung nakaraan dun sa may parting, saan ba yun? Yung bago mag Surigao. Bago galing, bago pag Surigao, doon ang init doon. Bisaya yung ganun, di ba? Taliloan, ang init. Pero lagi kailangan tayo naka-smile. Katulad dyan, pagka dumadaan ako sa nakababa yung panyo, lagi ako naka-smile, di ba? Ayan, di ba? Diba? Oh, nakakatangos pa na ng ilong pagka medyo pumapayat ka na. Okay, ito na yun yata yung sinasabi nilang Don Salvador. Welcome to Don Salvador Benedicto. Yun na siguro yung way ng papunta ng ano, ng Bacolod. Tama nga yun. Calatrava. Calatrava. Dito tayo sa Bacolod. Hindi na masyadong mabundok dito. Wala kung may madadaanan pa tayo. Dito tayo sa medyo bayan nila. Ayan. Hindi ko alam kung anong bayan to. Parang akala ko wala na. Kaya klaseng puno yan. Ayun, ang daming pumasok dun sa loob niyan. Ako hindi na. Enjoy ako eh. De joke lang. Wala lang, hindi na ako pumasok. Ako didiretso na ako. Ang ganda ng mga puno oh. Tignan nyo oh. Oh, diba? Kaya siguro sila tumitigil, gusto nila makita yung mga puno. Tapos andito na naman, may mataas na naman dito, may mga nakatambay na naman. Diba? What are you doing there? Ano? Diba? Tara na nga, bumiyahe na nga tayo. Napakadami na nating stopover. Galing ako dun sa mga kabundukan na yan. Ayan, baba na tayo. Wala na sigurong bundok dyan. Patag na siguro to. Dito na pala ako ngayon sa Bacolod City. Ngayon may pinapahanap sa akin ditong address para dadaanan ko. Hindi ko pa makita eh. Wala akong mapagtanungan eh. Pero nandito na ako sa Bacolod City. Punta tayo sa phase 3 ng Hanunduman. Hanunduman, ganun.
dito yun. Landiyan kayong dalawa. Sige. Buti pa itong magkasundo itong dalawa. Samantalang yung pusa ako nag-aso, nagbubugbog. Padidiin mo na yan, dali. Dali, padidiin mo na. Dali, iga. Napicturan nga minsan mga kaibigan ko yan dito. Kapikita na binibigyan. Good morning mga Kabensaw TV. Ayan, paalis na tayo ngayon ng Bacolod. Papunta tayo ng Bredco Port. Galing tayo sa biyanan nung kapatid ko. Okay doon, sobrang bait nila na kapag pahinga ako ng maigi ron. Tapos nakakain, nakaligo. Yun. Bali patawid na tayo mamaya ng kung papunta tayo ng Portos, patawid na tayo ng Iloilo. Okay, patay pa yung stoplight kaya pwede tayong pumasok dyan. Wala pa namang stoplight pero tatanong natin kung saan ang papuntang Bredco Port. Bredco Port. Ma'am, good morning po. Saan po yung papuntang Bredco Port? Yung pier po ng Bredco. Ay, di ba? Salamat po. Bali tatlong sakay pa tayo ng barko papunta ng Batangas. Ang bala ko ngayong araw na to, titibag tayo ng dalawang port ang sasakyan natin. Susubukan natin gawin yung depende sa pagkuha natin ng ticket kung makakakuha tayo agad, di ba? Pero itong araw na to, bala ko dalawang sakay ng barko. Yun ang gusto kong mangyari ngayong araw na to. Alam ko nandito tayo sa munisipyo ng Bacolod eh. Ayan. So, yan o. Good morning Bacolod. Hanapin natin yung papunta ng Bredco Port. We're here at the town proper of Bacolod City. Ayan. Good morning mga taga Bacolod. Ayan, papunta tayo ng SM. Good morning. Good morning sa inyong lahat. Mga Bacolodeños, Bacolodeñas. Ayan ang SM ng Bacolod po, di ba? Buti pa ang Bacolod may SM. Ang Pabuyaw Laguna wala. Saan? Ay, sir, magandang umaga. Saan po kukuha ng ticket pa tawid ng Iloilo? Opo. Papasok na po ako dyan. Salamat po. Good morning. Ma'am, Yes, sir. sasakay po ako ng pa Iloilo po. Kasama po yung motor. Saan po magbabayad ng ticket? Babalik ka po dito na 95. Yung motor niyo po sa barko na. Sige po. Magkano po babayaran ko? Na 95 po. Tapos sa barko 350. 95. Ma'am, okay lang po. Oh, sure. No problem. Yan. Tumuble. Huwag pa sobra, sir. Di lang ako makakauwi. Pagka sumobra, di lang ako makakauwi. Baka pag nakatapak ako ng kamatis eh. Salamat po, ma'am. Sir, biyahe natin is 2 hours. Tsaka maganda to kasi dito nakukuha mismo ng ticket sa barko na mismo. Wala nang marami, magbabayad ka lang ng 95 dun sa entrance sa may gate. Tapos kuha na ng ticket dito sa barko. Parang hindi mahigpit. Tsaka medyo mas mura, 'di ba?
Kasi 350 plus 95 is, kayo na mag-compute. Mahina ako sa math. Let's go to the top. Nakita tayo para makaupo tayo at makapagpahinga na naman. Mukhang may namumuhang bagyo dun. Ay hindi, bagyo, ulan lang pala. Malapit na yata tayo. Okay, we're here at Port of Dumangas. Na to. Ayun, ang target natin parang makatawid naman tayo ng Katiklan. Tama ba yun? Katiklan Mall? Or basta mamaya tignan na lang natin kung saan muna tayo. So ang balak natin, tatargetin natin uli yung port nito. Tapos papunta ng Mindoro, ganon. Sunod dito Mindoro na. So nakaka-4 na port na tayo. Port. Nakakahapat na port na tayo. So dalawa pa. So pupunta tayo, may bangko daw dito tayong makikita. Kakaliwa daw tayo. Where is the bank? Ano? Bayan to, bayan ng Dumagas siguro to. Ito bangko, ayan. Rural Bank of Dumagas Incorporation. Incorporated pala, incorporated. Woo! Eto na naman tayo, panibagong makikibaka na naman sa isang bagong lugar na napuntahan natin. Oh, holy smoke. Medyo nandito pa tayo sa city area pa tayo. Maya maya siguro baka may mga daanan na tayo, mga medyo, you know, tignan mo yung jeep na yun, no? So yun muna ang ano muna natin, Barotac, basta parehas tayo, basta may tak sa dulo. Ayan o, meron tayong nakitang mapa. Katiklan, Kalibo, may Boracay pa, Buratac. May crossing tayong dadaan, basahin natin. Teka, Iloilo City pa. Kuya, papunta po ako ng Aklan. Saan po ang dadaanan ko? Ito po, papunta, dire-diretso na po papuntang Aklan yan. Oh, dito. Salamat po. Okay. Dinggil. Oh, oy. Pasig City, diretso. May nakita akong mga bus biyaheng Kalibo. So tama naman itong pinibiyahin natin, di ba? Kasi papunta rin naman tayo ng Kalibo eh. So yan yung mga bus na kulay yellow green na yan. Papunta yan doon, Kalibo. Nabasa ko yung signboard. So dumaraw, 20 kilometers. Dire-diretso lang daw. Kasi mukha namang hindi talaga papunta rin. Pero nagtataka ako bakit pumasok yung mga dilaw na bus doon. Baka may pupuntahan lang siguro. Baka pipick up lang ng pasahero. Here in Capiz, nandito pa rin tayo sa loob ng lungsod ng Capiz. So alam ko, susunod daw nito Rojas daw yata. Hindi Rojas Boulevard ha, Rojas City. Joke lang, joke. Touchdown, Sigma Capiz. So nandito tayo ngayon sa Sigma Capiz. Tingnan nyo, fresh
Buti wala tayong, tama nga, parang tingin ko wala talaga tayong aakyatan ng mga pataas na mga bundok. Tayo ngayon, dito tayo, diretso daw. Tama, dire-diretso lang naman talaga eh. Siguro bayan yun, bayan, ayun, bayan. Tapos may parang iba pang ano, basta nandito na naman tayo sa loob ng ano eh, nandito pa naman tayo sa loob ng Iloilo. So, hindi tayo makakalabas ng Iloilo hanggang hindi tayo sumasakay ng barko. Ganun lang naman yun. Diba? Parang vehicle lang eh. Camarines Norte. Ganito kasi tuloy sa Camarines Norte. Welcome! Welcome to Aklan. Oh, ha? Totoo ba yun? Hindi totoo yun. Hindi totoo tumatakbo ng 130 to. Eltabas. Tama ba? Basa ko. Bayan ng Eltabas. Talaga. Frank's Burger, my favorite burger. Pero not for now. The road trip is very far away, so we do not want to eat some other like kind of that, di ba? This is Kalibo. This is Iloilo, remember? So we're going to Kalibo. Aklan. That's right, ha? Aklan. Kalibo, Aklan. Kain muna tayo, mga ka-benching team. Kain muna tayo. Binigay sa akin na egg. Yun ang kakainin natin. Total, parang tingin ko malapit-lapit na rin tayo. Medyo na ano, uy, meron pang asin. Tinaturo na kasi doon sa harapan nilagay eh. So, okay na to. Kain tayo. Itlog na nilaga. Salamat kay nanay kasi binigyan tayo ng pinabaunan tayo ng itlog. Tama-tama to. Kain natin. Parang Penoy siya. Limang itlog pala to. So ubusin natin ngayon para mamaya hindi na tayo patigil-tigil, hindi na tayo magutom. Kapag ganito naman kinain mo, hindi mo naman kailangan na kumain ng kanin. Pero mo, limang itlog. Diba? Kaya wala pag hindi ka pa nagutom. Always put your garbage into the garbage. And when... Yan, ilagay natin sa basurahan yung basura natin, syempre. Hindi kasi natin inugaling mag-iwan ng kalat sa mga lugar na pinupuntahan natin. Kailangan itapon natin yung basura natin sa basurahan. Maghanap tayo ng basurahan. Hanggat wala pang basurahan, idalhin muna natin. Diba? Huwag natin iiwan kung saan tayo kumain. Doon na lang natin din itatapon yung pinagkainan natin. Huwag ganun. Kasi siyempre kahit walang nakakakita sa'yo,
Hindi rin magandang ugali. So nakalimang itlog ako. Siguro hanggang kung makakatawid ako ngayon hanggang Mindoro kasi ang tawid ko eh. Eh baka hindi na ako na, sobrang busog ako dahil 5 itlog ba naman ang tinira ko eh. Diba? Grabe, pulpak na pulpak ang 5 itlog. Yun ang kagandahan sa itlog. Nabubusog ka pero hindi ka naman mag-aalala na yung tiyan mo masisira. Unlike nang kumain ka ng kung ano-ano, pwedeng yung tiyan mo masira, di ba? Halo-halo yung kakainin mo, ano-ano. Eh di, yun, okay na yun. Busog na ako dun sa ganun kasi ang totoo niyan, hindi rin naman talaga ako nagpapabusog ng gusto. Yung tama lang muna kasi nasa rights na eh. Although yung iba talaga, syempre, gusto nila kumain ng kumain eh. Tayo, iba naman kasi ang estilo natin. Kumbaga, kanya-kanya lang tayo ng way, ng diskarte pag nagdadrive. Para sa akin kasi, pag nag-rides ako, talagang hindi ako masyadong kumakain. Lalo't pag malayo ang biyahe, alalay lang talagang kain ko, saka kontrolado lang ako. Kumbaga, hindi ko pinupuno yung tiyan ko na gusto. Basta importante, may tubig akong dala. Itong takbo ko na to, after kong kumain, parang halos na kalahati ko, natibag ko na rin naman yung kalahati. So ito, tuloy-tuloy na to, papunta ng port ng Aklan. Kumbaga, wala nang stopover, nakapagpagas na rin ako. Kaya tuloy-tuloy na to hanggang sa makasakay tayo. Sana makatawid tayo ng mas maaga, mas maganda, kasi sana makontak ko ron yung pamangking ko at pwede tayo mag-stay doon kahit mga ilang oras, gano'n, or ilang hanggang gabi, gano'n. Kasi yun na yung last na pupunta ko, tapos pagtawid ko, Batangas na. So wala na tayong tatawirin na dagat. Pinaka-park na nakita natin na maganda dito sa Aklan. Oo. Yan, no, sino. Ito yung mahabang tulay. Mahaba eh. Malinis pa yung ilog sa ilalim. Ayun, maganda pa yung ilog niya. Hindi pa siya polluted. Okay pa yung ilog. Ano pa? Pwede ligo, pero parang walang naliligo doon sa ilog na yun. Wala ka makikita kahit isang tao. Baka siguro mahapon, gano'n. Ito, may nagpakyat, take off. 18 kilometers na lang, nasa Malay na tayo. 20. Wow. Ganda naman to. Ito, nakakatakot minsan, may sasalubong sa yung truck. Ayan o, lalo't may ganyan o. Buti na lang, maganda yung kalsada. Makapit ang gulong o.
sasalubungin ko eh. Pahinga muna tayo. Habang nagpapahinga tayo dito, mag sightseeing muna tayo. Malapit-lapit na rin naman tayo. Bali siguro mga ano na lang, mga 15 kilometers na lang siguro nandun na tayo sa Malay. Kasi syempre kapag ka mga ganito na yung lugar na nakikita mo, ayan o, ibig sabihin malapit na, di ba? Parang ganun eh, kasi puro dagat na eh. Siguro banda dun parang ano na yan eh. Yan yung pier nya. Medyo mainit nga lang ang panahon, pero mas okay to kaysa naman na ulan. Ayun o, may mga naliligo dun o. O di ba? Yeah, malapit na ako. Konting ano lang, tamo tatag ng mga yun. Oh. Ang init pero naliligo. So tara na. Ayun oh, may paakyat dun sa bundok oh. Parang aakyat ka yun, may hagdan oh. Kaso lang, lintik naman yan eh. Hihingali ka dyan bago ka makaakyat. Dito, parang katulad nung inakyat ko dun sa ano, sa Marinduque. Puro stairs yun, mga 400 ano yata, 400 steps, parang ganun yata yun. Alimutan ko lang. Pero kaya ko pa naman umakyat. Kaya naman, inano ko nga yun eh, parang medyo, kaso lang ang problema nung kainitan talaga nung panahon na yun, talaga sobrang tirik na tirik ang araw talaga nung nakarating kami nun. Napakainit. Ngayon parang ganun din eh. Umakyat ka rin tapos ganun kainit. Parang ubos agad ang baterya mo. Ayan o. Parang chocolate hills ang dating eh. O, di ba? Tignan nyo. Parang burol na mga maliliit. Burol ba tawag yan? Para siyang chocolate hills, di ba? Yung dati nung elementary ako, nakikita ko chocolate hills sa drawing. Ganun siya. Ano? Kala ko sarado. Kinabahan ako dun. Dami tambay na motorcycle dun. Siguro ano yun? Parang resort ganun. Siguro Boracay. Nasaan siguro ang Boracay dyan? Baka yun, siguro. No? Ewan, sabi na lang. Maybe, ayun o, Euro Boracay. Baka yan dyan lang ang Boracay, nandyan lang sa tabi. Yung mga parang island kayo. Oh, Municipality of Malay o, ayan o. Dito na tayo sa Malay. Ito ha. Ito Boracay. Hindi, baka doon pa nga yung Boracay. Sa may sakayan doon siguro na ano. Oh, Malay Aklan. Bakit Malay Aklan tapos Katiklan? Ano yun? Katiklan? Aklan? Welcome Katiklan. Ayun. Okay. Tama. Tumpak! Hey, this is the port. Ayun na yung mga barko. So, tatawid tayo ng Mindoro. Teka ba? Paano pumasok dito? Paano tayo papasok dito? Ay, bossing! Ay na ba? Saan ba to? Sa Pamindoro ako. Pamindoro? Oo. Dito sa dito. Dito banda siya. Saan nakuha ng ticket? Bali, gusto mong isakay natin sa... Ako na lang kukuha. Kulang ako sa budget eh. Oo nga, para makatipid ba? Kasi mahal yung banbag sa barko. Sa ano isasakay? Sa trucking. Tracking? Oo, trucking natin ikasa. Para makatipid ka. Iwas gasolina at saka pagod. Paanong tracking? Paano Diyan sa kuwan, may parkingan, may mga trucking dyan. Mga trucking sila dyan. Tapos itatakbo dun pagdating na Mindoro, itatakbo na, ganon? Oo, kung saan ka doon banda sa Mindoro, bababa. Hindi na kasi meron akong kakatagpuin doon. Saan banda sa Mindoro? Hindi ko alam, basta iti-text pa ako nung pamangking ko ron. Depende sa kanila kasi nakamotor din yun. Pwede rin sa pier ka baba. Pier mismo na ano. Kukuha na lang siguro ko ticket. Kasi baka mamaya ano pa kami ng Bagay, salisi kami. Yan o, sa may tent na yan o. Oo, salamat ha. Salamat.
ganun pala rito. So, kuha tayong ticket. Paano ba tayo dito kukuha ng ticket? Ay, sige po. Bossing, saan po yung kuha ng ticket papunta ng Mindoro? Diyan sir ay. Saan po pwedeng pumarada? Pumarada. Pwede na dyan? Okay na pa. 26 plus 65. Sobrang mahal. Yung going to Mindoro. Mahal. Halos pumapatak ng ano, 27. Ay nako, ito yung pinakamahal na port na ano, na sasakyan siguro. So diretso na tayo sa terminal, wala na rin naman tayo magagawa eh. Lalo yung Batangas sobrang mahal. Kasi nasa 5,000 tapos 2,000 yung tao. Ang mahal lang ano. Ito pala yung talaga titibag sa ano mo, titibag sa budget mo. Eh yung ano, yung going to Mindoro. Sir, saan po ito? Wak man ako dito ay. Unsa ko man? Kasi wa na. Starlight. Break the bro. Papasok na po ako. Yung kulay blue na barko sira. Yung ano pong kulay? Ay sige po, maraming salamat po. Starlight yung pangalan. Opo. Starlight. Starlight Express. Asan na si Starlight Express na yan? Starlight. Starbright. Ito na pala, baka pwede na. Sir, pwede na? Saan na? Sa dulo. Dulo. Okay na? Oo, tingin lang. Ate galing ticket sir. Ha? Ticket po. Starlight. Ito yan sa Reliance, sa Starlight. Oh, Starlight. Ito yung ano, ticket. Okay? Thank you. Yan mga kabenso, dumating tayo rito sa barko, nakasakay tayo ng 423. So, dami pang bakante. Siguro maya pang alis nito. So, papunta na to ng Rojas, Mindoro. Ano, maandar na yung barko. Ay, may mga windmill pala ron. Papunta na ako ng Mindoro. So, kinukontak ko yung pamangkin ko ron, di pa nasagot. Kapag hindi sumagot yon, hindi na lang ako dadaan dun. Ganun naman yun, di ba? Kasi meron akong pamangkin na nakatira dun sa Puerto Galera. Tinatry ko siyang kontakin. Hindi ko makontak. Napakaganda nung ulap na yun. Halos nakadikit sa ano. Parang nakikita mo na nakaano siya sa dagat or mga bundok yata yan. Tapos yung araw pilit na ano ba yun, lumalabas yung liwanag. Magandang gabi.
tulog. Hindi ko akalain na makakailang beses akong sumakay dahil natatakot akong sumakay. Pero ngayon parang hindi na. Hindi ako umiiyak. Sinusumpong ako ng allergy ko. Simula pa ito nung nandun ako sa Mindanao. Wala pa naman akong gamot. Nadala. So, sana okay ako. Yan. Muna ako sasalampak. Natulog na ako. Kasi matagal pa naman ang biyahe. Okay naman dito malamig. Tulog ko. Tapos mamaya pagdating ko ng Mindoro, maghahanap ako din ng lugar para makakain ng luto ako. Nandito na tayo ngayon sa Mindoro, mga ka-Benso TV. Kaya mamaya na natin checkin kung anong oras na. Ito pa yung labasan. Naipit tayo. Kanina pa tayo rito. Tayong gumalaw nung ano. Tayo huling huli yatang lalabas. Ipit. Naantay na lang natin lumabas yung mga truck tapos lalabas na rin tayo. Okay. Ay, thank you. Naipit ako. Okay, thank you. Thank you. Ayos, nakalabas din sa wakas. Teka muna, may gagawin pa tayo bago tayo lumabas. Ayusin muna natin yung mga gamit natin. So yun, nandito na tayo ngayon sa Mindoro. Ang oras natin ngayon ay 10:20 na. So hindi na tayo diretso muna kasi gabi na eh. Magpapalipas na lang tayo ng oras. Exit na tayo mga ka-Benso TV dito sa port ng Rojas, Mindoro. Ayan, ang oras natin ay bali lumabas tayo rito ng pier. Oras natin ay 11:49. So parang halos alas 12 na. Hindi na muna tayo bibiyahe, magpapalipas tayo kung saan lang dyan. San lang dyan, magpapalipas tayo ng oras sa safe na lugar. Ano na lang gagawin muna natin, mga gasoline station o kaya sa mga convenience store
motor, ganun. Kung saan meron, depending yung alam natin na sa ibang pupuntahan natin. Sigurado kapag bagong labas ka ng port area, malamang yan, nasa coastal area ka lagi niyan dadaan. So ang gagawin natin ay stay muna tayo sa isang lugar. Tingin natin na hindi tayo dihado. Ang biyahe kasi natin ngayon is Puerto Galera. Papunta tayo ng ayan, Mansalay, Bulalakaw. Salay, Bulalakaw. Ayan oh, ganda oh. Parang ang tahimik naman ng gabi. Napakasarap naman. Anong Mansalay, Bulalakaw? Bakit tayo pupunta ng Bulalakaw? Muna 7-Eleven, yun, saktong-sakto. Napakaganda ng lapag natin nito. Malamang dito na tayo magpalipas ng magdamag natin bago tayo pumunta ng Puerto Galera. Luluto lang tayo ng pansit canton. Meron kasi ako mga stock dyan, di ko maluto. Nabutas kasi yung lutuan. Ginawa kong para, nilagyan ko ng tape baka sakaling umubra. Sana umubra para makakain tayo ng pansit canton. Good morning mga ka-Benso TV. Ayan o, umaga na. Dito na lang tayo talaga nagpalipas ng magdamag sa 7-Eleven na to. So maraming salamat kahit papaano nakapagtayo na tayo. Ayan o. So maya lang ng konti, biyahe na rin tayo. So okay naman, nakapagpahinga kahit papano. Nakaidlip-idlip ng konti. Yun nga lang, medyo hirap din, di ba? Nakaupo eh. Pero ayos lang kasi nakaidlip naman. Medyo okay naman dito kasi dito maliwanag. Safe naman dito, nakahiram tayo ng upuan yan, nakainlip tayo, ayos na, pwede na uli. Mga ka-Benso TV. Ayun. Salamat at nakapagpahinga tayo dun sa 7-Eleven kahit papaano. Yan, didiretso na tayo ng Puerto Galera ngayon. Ang oras natin ay 5:33 ng madaling araw. Madaling araw ng umaga. So hindi naman ganun kahaba ang biyahe papunta ng Puerto Galera dahil parang nasa 100 plus kilometers siya. So dito tayo masyadong rarat-rat dahil last
na sport na napupuntahan natin to. So hindi na natin kailangan magpadali kasi ang susunod na tatawirin natin is Batangas na. Kaya pagdating ng Batangas, hindi na tayo mamimili ng oras kung anong oras tayo bibiyahe ron. Kahit anong oras tayo makarating ng Batangas, bibiyahin na natin yung papunta ng Laguna. O kaya i-enjoy na natin ang gusto kong biyahe natin na to papunta ng Puerto Galera. Napakasarap ng pakiramdam. Ang lamig. Medyo isa pa sa nagpahirap sa akin doon sa pagkakatulog ko doon ay talagang medyo malamig. Tingnan na yung araw, oh. Dito talaga sumikat yung araw. Ganda, oh. Diba? Panibagong pag-asa. Bawat pagsikat ng araw, panibagong pag-asa yan. Panibagong buhay. Wow. Ito yung una natin na daanan na gasolinahan. So kaya nagpagasolina na tayo. So tama-tama yung CR nila, maganda, pwede natin gamitin. Hilamos, ano, ganun. Diba? Tututras. Ayos. Okay na mga Kabenso TV. Kapag hilamos na tayo, nakapag-toothbrush na rin. Nakapagpalit na rin tayo ng kung ano-ano. Nakapagbawas na rin tayo ng kung ano-ano sa katawan natin. So fresh na uli. Okay na uli ang pakiramdam natin. So yun, salamat sa Jeb lang pala. Ayan, Jeb na gasoline station kasi kumpleto sila rito. Malakas ang tubig, may tapo, pwede maghilamos. Ayun, okay na. Pwede na tayong lumarga. Continue na natin tong journey natin papunta ng Puerto Galera. So fresh na naman ang feeling natin. Sarap ng feeling pagka nakapaghilamos ka ng maayos, tapos nakapag-toothbrush ka, ayos na. Pwede na ulit tayong bumagpak. Pero this time medyo ano lang tayo, chill ride lang tayo. Kasi nung mga nakaraan parang napapabilisan takbo natin masyado dahil naghahabol tayo ng oras dahil dun sa mga pier na pinupuntahan natin, dahil di natin alam kung ano yung schedule, di natin alam kung ano yung last trip nila. Dito total last ano na naman to last na pier na talaga pupuntahan natin to, patawid ng Batangas. So wala na tayong problema, okay na, kahit magpa-easy na lang tayo. Eto cheese pantisan, 5 only. Ayun, tama-tama, may nadaanan tayong rolling pandesal. Bili tayo. Halagang 40 pesos na. Para mamaya meron tayong pagkain. Ay, 40 pesos po. Kunti lang po na ano pa po. Sige, okay lang. Iniinit pa. Sige, okay lang. Tama-tama, bagong init. Tapos meron palang pinadala sa akin na Nutella. Pero cheese pandesal yan Pero masarap pa rin yung lagyan ng palaman. Mamaya, banda doon, mag-aalmusal tayo ng konti pagka yung maganda yung ambience. Ayun, meron tayong malunggay pandesal. Yan ang almusal natin mamaya. So dito natin ilalagay. Hindi na malalaglag yan. Let's go. Let's go. And good morning. Good morning. Mga taga Mindoro. Makikiraan lang po si Benso TV. Makikiraan lang po ako sa inyong magandang lugar. At mamaya meron tayong malunggay pandesal. Ayan, kakain
kakainin natin mamaya yan. Tapos meron akong palaman pala. Yun ang medyo nakalimutan ko, yung palaman. Meron pala ako dyan, yung Nutella. Padala sa akin ng asawa ko. Hindi ko napansin na itabi pala, ano siya, yung nailibing siya dun sa mga damit. Kaya ngayon kakainin natin yan. Kasi lang, ako, empty na pala yung bottle natin. So, sana makakita tayo ng refilling station. Pananlayan, 9 kilometers. Pananlayan Airport. May airport para rin. Dito na naman tayo sa bayan. So, medyo umuusad naman ang biyahe natin. Kasi nararating natin yung mga bayan-bayan nila eh. So, malapit tayo ng palapit dun sa destination natin. Bahaghari. Ito ng Bahaghari. Kasalukuyang binabaybay natin ang patungo ng Puerto Galera. Hindi natin alam kung gaano kalayo na yung binabaybay natin, pero okay lang naman, smooth lang naman takbo natin. Sabi ko nga sa inyo, dito ako tumitingin sa ating gasolina. Kapag malaki na yung bawas yan, malayo na yung tinatakbo yan. Kaya magmula doon sa port, titingnan natin kung gaano kalaki yung kakainin ng gasolina. Malay mo, baka umabot tayo sa full tank papunta ng Puerto Galera. Pola, may pola rito. Calapan, Puerto Galera. Pola. So, ayan, papaliko ng Pola yan sa kay Mindoro. Tapos, ang diretso is Puerto Galera. Tama-tama, pinakita na kahit siguro malayong pa yung Puerto Galera. Wow, ang mahal ng gasolina. Kahit malayong pa yung Puerto Galera, pinakita na rin na straight ahead lang, di ba? Dito pa rin ako ngayon sa Mindoro. Tuloy lang ang biyahe ko mga kapetro. Punta ng Puerto Galera. Medyo nag-slow down tayo. Malaki yung ano, tayo talaga ng speed ngayon. Nakasasakit, sobrang
Ito yung pagkain natin ng tela at saka ng pandesal. Creamy. Sarap. Coconut. Sausaw na natin. El chocolate is delicioso. The best talaga ang Nutella. Nakalimutan ko na to eh. Kaso nung biglang nung naglinis ako paggabi ng bag, nakita ko bigla yun. Natuwa ako. Finger licking good. Tama na, baka mamaya eh. Mag-iyak na eh. Tahimik na ilog. Mukhang malalim. Ano, mukhang malalim yan. Pag ganyang uri ng ilog. Ayun, hanggang doon yun, no, sa kabila. Let's go. Dito na tayo sa Kalapan eh, nakalagay dun eh. Ewan ko ba bakit merong tao na talagang gustong gusto yung bankingan, yung mga gano'n, pupunta pa ng Marilaki para lang bumenking-banking doon, tapos maya maya sisend lang na. tapos doon marami ko napansin ko mga nag-aabang ng mga sisend lang kasi nakukuha na nila eh. Na-check-check-puan nila yung mga sumisemplang doon na mga bumibanking eh. Yung nag-o-overshoot eh. Hindi ko alam, yun ba talaga yung mga cameraman doon, yun ba talaga lang ang ipinunta nila doon? Mga ano ba yun, yung kumuha nung mga nagsesemplang ron? Yung mga nadidisgrasya, parang ang content nila eh, puro kadisgrasya. Mataas ba ang views pagka ganun? Puro disgrasya, parang hindi naman ako makapaniwala pagka ganun. Ano to? Lumang bayan. Parang hindi naman ako makapaniwala. Parang mas maraming tao na nag-views para makita yung nasasaktan yung kapwa-tao. Parang gano'n. Pinapanood nila sumisemplang. Parang inaabak. Minsan pag nag-video pa sila ng nasa Marilaki, minsan talagang gustong-gusto nilang sumemplang yung tao kasi bibideo nila. Kasi pag hindi sumemplang, wala silang content, di ba?
Parang ganun eh. Kaya talaga parang halos kulang na lang. Ipagdasal mo na sana sumemplang ka. Eh di ruma naman eh. Kung yun yung inaantay mong sumemplang yung isang tao, tapos eh maghapon kang nagbibideo, wala ka man lang nakuhanan ng isang sumemplang. Alam nga naman i-content mo yung walang sumemplang, di ba? Eh ang content mo nga puro semplangan eh. Kaya uuwi ka ngayon ng luhaan. Imbis na umuwi ka ng masaya kasi walang sumemplang, uuwi ka ng luhaan. Dahil yun ang inaantay mong content eh, yung may sumemplang eh. Di ba? O di ngayon ang mangyayari, pag walang sumemplang, malungkot ka. Ngayon, pag nakakuha ka, kahit nakadali ka ng isang may sumemplang doon, masaya ka, parang uwi ka, uy ayos, meron na akong content. Di ba? Parang ang dating kasi nagiging ano yung marilaki eh, nagiging sentro ng parang ginagawa nilang mga exhibition ganun. Tapos nagiging sentro rin ng puntahan ng ibang mga nagbablog na ang hanap eh sumemplang yung rider, di ba? Pahinga muna tayo sa magandang kubo na to bago tayo dumiretso ng Puerto Galera. Ayan, namnamin muna natin yung lugar na tong. Upo muna tayo, relax, di ba? Tingnan nyo, ay medyo mainit upuan pero ang ganda oh. Ganda ng pagkakagawa niya. Tingnan nyo oh. No? Napaka simple ng pagkakagawa. Parang pwede mo nang gawing bahay ito, lagyan mo lang ng dingding, no? Pwede mo nang tulugan, no? Tingnan nyo yung sahig oh. Eh, sahig oh, tingnan mo oh. Pwede na kayong matulog rito eh. Ayan, may mga ka-Betso TV yung nakita ko kanina dito. Nakalapag oh. Chinese wine. Ursus. Nakita ko dun. Ayan oh. Healthy and hindi mabasa eh, pero healthy daw. Parang gin, parang bote siya ng gin. Ursus ang tatak. Chinese po. Chinese yung mga nakasulat oh. So, nakikita niya. Ayan oh. Ursus. Kaya ito no, nakita ko lang dun healthy wine daw eh. Ngayon pwede pa pala, may biyahe pa pala ng alas 2 na barko, alauna alas 2. Tingnan natin, depende kung anong decision natin, kung gusto na pamangkin ko mag-stay tayo or busy naman siya, baka tumawid na tayo ng Batangas. Baka ganun ang ano natin. Kasi ganun talaga ang schedule. Kahit bukas pa tayo pumunta, ang schedule talaga is alauna alas 2 talaga. So let's decide kapag nandun na tayo. So medyo konting ano tayo, konting speed up tayo kasi alas 12 pasado na. Medyo ano tayo, speed up tayo para makausap muna natin yung pamangkin ko. Busy naman siya kasi may trabaho din siya eh. So kapag busy siya, di let's go na, di tumawid na tayo, di ba? Tama raw po, Puerto Galera. Ayan o, dito tayo ngayon. Buti natin, ayan. Diba? Di na ako nagpa-picture dun sa taas kasi ay magagawa. Ayan. I-picturean natin ang cellphone mamaya, kukunin natin yung diba? Ayun o. Simple lang naman yung falls dito na camera ko. Yung nakita ko nga ang falls dun sa yun, sa Laguna, mas maganda pa eh. Ayun. Kita naman natin itong Puerto Galera.
Ayan oo. So dito na tayo sa Puerto Galera ngayon. Baka ka-atras natin, mapunta tayo dun sa bangin. Ayun oh. O, di ba? Lawak oh. Para siyang kutsinta. Alam niyo yung kutsinta? Ayan oh, lipad natin yung drone stick natin. Ayos na. Talagang ano na to, bakbakan to the max na tong ano, yung ilang kilometro papunta ng Puerto Galera oh. Ano na, kumbaga zigzag tsaka medyo banking na. Tapos medyo pataas siya. Pero ginagawa naman nila agad yung kalsada kapag merong ano, ayan oh, tinatagpian kaagad nila ng alkitran. Eh ang alkitran malagkit yan, kaya hindi ka basta-basta i-slide yan. Yes, Puerto Galera, the beautiful Puerto Galera. Maganda ang lugar ng Puerto Galera. Banda dulo yung maganda dito eh. Puerto Galera. Magtanong muna tayo kung magkano yung pamasahe patawid ng Batangas bago tayo pumunta dun sa pamangking ko. Ayan o, Port of Puerto Galera nakalagay eh. So inquire muna tayo kung magkano pamasahe. Ayan o, Puerto Galera. Subukan muna natin magtanong. Ayan, DMO Mindoro. Bossing, anong oras po yung biyahe pa Batangas? 2 PM sir, kasama kami. Kaya mga ka-Benzo TV, bumalik na lang ako kasi baka hindi tayo umabot ng ano, 140 ang scheduling eh. So kailangan makaabot tayo sa pagkuha ng ticket ng 140. Kuha na tayo ng ticket. So wala na tayong magagawa, ganun talaga eh. May next time pa naman. Tsaka na lang tayo pumunta ng White Beach. Bossing, nakakuha na ako ticket. Oh, may ano daw yung kukunin pa? Saan kukunin yun? May magasa sa'yo doon, naka-orange. Ah, sige ako na. Pwede naman pumarada dyan sa may tabi ano. Salamat. Okay. Okay. Ito. Oh. Sir, Oh. extra sa... Ha? Saan po pupunta? Pintuan. Okay, ano na lang. Salamat. Yun na lang. Wala na iba? Wala na.
Okay, clear na naman. So ayun, 1190 plus 65. Pwede na po agad. Pasok na agad tayo. Parang mukhang makakauwi tayo ngayong araw na to ha. So let's go, let's go, let's go. Let's go inside the barco pa Batangas. Thank you po. Going to Batangas from Mindoro. So hindi na tayo nakadaan ng White Beach. Kaya okay lang. Okay. Welcome aboard. So, sure na makakauwi na tayo mamaya nito ng Laguna. Oh, pag-hati-hatian nyo na lang yan, oh. Thank you, sir. Bahala na kayo dyan, ayan, oh. Salamat. Barya yan, barya. Pwede nyo iganon yan dun sa dagat, oh. Bigyan na lang natin. Masaya naman tayo kasi pasok ang budget. Woo! Grabe. Goodbye for now, Mindoro. Ayan, umaandar na yung barkong sinasakyan namin. Papunta na kami ng Batangas. Ang oras ay 2:00. Ayun, o. So, pahinga muna tayo. Doon ka na. Okay pa yan. Barco tour. Wow, bilis. Mabilis siya. Ayun ang mga island, oh. Ang gaganda, oh. Hey, bye-bye. Mukhang mabilis to. Maya-maya lang ng konti. Mga siguro may isang oras lang daw ang biyahe. Nandun na tayo sa Batangas. Tapos ratratan na naman. Papunta ng Laguna. Damo na tayo. Medyo mainit nga lang dito. Wala man lang electric, wala man lang kahit ano. Okay. Para makapagpahinga din, higa muna ang haba. Wala kasing humiga masyado dahil mainit nga dito sa loob. Kaya nandun sa labas lahat ng tao. So, idlip lang tayo ng konti. Let's go! Dito na tayo sa pier ng Batangas.
exit. Ayun, sige. Salamat ha. Exit the Dragon na tayo. Exit the Dragon. Batangas City. Alam ko, matagal na akong nakapunta rito sa lugar na to, syempre. Kasi dito ako dati nakakapag-deliver, kaso lang long time na yun, matagal na. Pero wala na, familiar na tayo masyado dito sa lugar na to. Kahit sabi mo hindi tayo masyado pumupunta rito, syempre familiar na tayo sa Batangas na to, di ba? Halos katikit na lang nito ng ano eh. Ang katikit na nito, Laguna na eh. Laguna, Quezon, gano'n, di ba? Port of Batangas. Sa lahat ng port na pinagdaanan natin, successful naman yung naging biyahe natin. So sa lahat din naman ng pinagdaanan natin by land, successful din naman tayo, di ba? Umulan tumaro, bumiyahe naman tayo nun. Inabutan tayo ng ulan, nabasa yung buong katawan natin. Okay, nandito pa rin naman tayo, di ba? Natulog tayo sa kalsada. Hindi tayo masyado nakakain ng maayos, di ba? Lahat naman naranasan talaga ng ano eh. Naranasan natin. So chance to experience talaga na marami kang pwedeng matutunan talaga pagka sa riding. Marami kang pwedeng ma-experience. Mahirap, madali, masarap, masakit, di ba? Masakit, halo-halo eh. Masakit, syempre, masakit na rin ang likod mo, masakit na rin ang puwet mo, masakit na yung kamay mo, di ba? Masakit na rin yung bulsa mo. Pero sa bandang huli, syempre, masaya pa rin. Kain muna tayong Nutella habang nag-aantay tayo na tumigil ang ulan. Tapos medyo tumigil na yung ulan eh. Medyo maambun na lang ang konti. Tapos isasalin na natin mamaya yung gasolina natin bago tayo balik. Grabe, ang sarap ng Nutella. Hindi pa ako masyado nakakalayo sa pier eh. Kasi biglang ang bumuhos yung ulan. So hindi tayo nagmamadali na. Hintayin natin bumuhos ang pinakamalakas na ulan bago tayo balik, diba? Wala na naman tayong hinahabol, hindi na tayo nagmamadali. Hinahabol yung oras na makauwi tayo kasi nandito na tayo sa Batangas. Enjoy eating. Pagkatapos itong ride ko, nagawa ko na isang video na mag-invest ng kwento ng lahat ng mga nangyari, saka lahat ng mga ginawa ko nun, yung nangyari sa rides ko na to. Sigurado marami akong kwento. May gasolina natin, may dali na natin.
kasya yung pera ko dun sa ano, sa pag-uwi. Kasya pala. Kasali ko na yung gasolina ko. Ito yung gasolinang magmula, yung galing pa ng ano, galing pa siya ng Kalamba, ha? Hindi ko nagamit. So ngayon ko na isasalin. Gamitin na natin. Pero galing Kalamba to, 1 liter. Ayan o, Lipa City. Dito tayo sa kanan. Papunta tayo ng Lipa City. So dito pala nag-e-end yung ano, Star Toll. Oras pa lang natin ay ano, 4:26 na rin ng hapon. So kaya siguro pa dilim na rin, yung parang pahapon na rin. Pero 4:26 kasi medyo mainit pa yan, medyo maaraw pa eh. Kaso lang parang bigla nga kumulimlim yung ulap, yung langit biglang kumulimlim. Kaya ayun, parang medyo ano siya, alam mo hapon na, pero parang hindi pa naman. Ayan, nandito na tayo sa Turbina. Welcome, Calamba, Laguna. Ayan o, good luck sa mga bibiyahe. Ayan o, Iriga, Buhi. Malayo-layo rin niya kasi Bicol yan eh. Pero hindi pa siya tawid dagat. Malayo siya pero hindi siya tawid dagat. Ito, Lucena lang. Lucena. So, hindi naman siya ganun kalayo yung biyahe nila. Parang bihira ako makakita rito ng biyahe ng malayo, yung tawid dagat. Ayan, Lemery, Batangas lang. So, good luck pa rin sa mga bibiyahe ngayon ng mga malalayo. Good luck sa mga magra-rides ngayon. Sana ingatan kayo ng Panginoon na gaya ng pag-iingat nila sa akin, ng pag-iingat niya sa akin. Yun. So, maraming salamat din kasi meron mo sa hinaba-haba ng biyahe. Nandito na ako ngayon sa Calamba. Traffic ng madaling araw, bumalik ng gabi. So, ang oras natin ngayon ay 7:08. Touchdown Kabuyaw. Andito na ako, malapit na talaga ako sa bahay. Talagang halos abot kamay na. Ang masasabi ko, successful ang biyahe ko, grabe. Super successful. Maraming salamat sa Diyos. At I'm still alive. Buhay pa ako hanggang ngayon. Maraming mga signals na mga pinakita sa akin, pero maraming beses na delay kasi maraming signals na nakikita ako na mga hindi dapat ituloy. Pero nung nakakita ako ng pagkakataon na ituloy, tinuloy ko. So successful. Nandito na ako. So maraming salamat sa inyo. Sobrang napakaraming masayang masaya. Habang lumalapit ako sa bahay, lalo akong sumasaya.